Magandang araw sa inyong lahat! Andito naman tayo sa isang bagong video lesson brought to you by Aral with Misha. Grade 7 Math, Financial Planning po yung lesson natin ngayon. So, ano nga ba ang financial planning? It helps people spend wisely, save regularly, avoid unnecessary debt, prepare for emergencies, and reach future goals. So kahit grade 7 pa lang, tinuturo to para maging wais tayo sa pera. Okay? So components of a financial plan. Number 1, syempre may income ka. So estudyante pa lang tayo, grade 7. So ito yung pwede nating isiping allowance na binibigay ng ating parents sa atin. Okay? So income, money received, pag may trabaho na kayo in the future, nag-graduate na kayo, may trabaho na kayo, or may business kayo, pwede na kayong income, yun yung perang natatanggap nyo. Okay? Pwedeng allowance dahil student pa kayo. Pwedeng sahod, pwedeng regalo sa'yo, or business income. Okay? Yan yung tinatawag natin income, yung perang papasok. Okay? Number 2, ano yung expenses? Money spent. Ito naman yung ginagastosan. Okay? Examples, pwede food, transportation, school supplies, na bumibili kayo ng papel, lapis, ballpen, internet, pang data nyo, and clothing, di ba? Kung sa negosyo naman, yung mga pagbili nyo ng stocks or yung mga mga items na binebenta nyo. Pwede nyo ring expenses or rent. May renta kayo, di ba? Okay? So, pwede rin itong yung mga groceries pag medyo adult life na kayo. Pero sa ngayon, ito lang yung mga applicable na pwede, di ba? Okay? Number 3, savings. Money set aside for future use. Okay? So, tinatabi nyo, naglalaan kayo. Let's say, allowance mo, 1,000. Expenses mo, 700 lang yung nagastos mo. Money spent yung expenses eh. So, savings mo, may 300 ka. So, formula, savings is equals to income minus expenses. Pero para mas sigurado tayo na may savings tayo kada buwan, pwedeng unahin nyo na to. Okay? Kunin nyo na yan. And then, expenses, yun yung matera. Income. So, mangyayari, income minus savings is equals to expenses. So, yun na lang yung pwede mong gastusin per month after nakuha yun na yung savings na gusto nyong iipunin. Okay? Yung amount na iipon nyo for that month. Diba? Okay. And next, budget. A budget is a plan for spending money. Okay? Kung may allowance ka, ilista mo na yan for the month. Magkano yung food mo dyan. So, 300 pesos. Transpo, magkano ba per day? So, per month na ginawa mo, 200. Diba? Pwede ring per week, pwedeng per month. Okay? Pwede ring per day. Like ito, school supplies, 150 pesos. May savings kang 350. So, 1,000 yung total. Example yan, ha? So, ito yung allowance ng parents na binibigay sa'yo. So, ito yung pag-budget, paggawa. Okay? So, needs versus wants. So, kailangan natin alamin, ano ba yung needs? Okay? So, nandito yung food, water, school supplies, and transportation. Ito yung mga bagay na hindi pwedeng wala. Let's say, food, diba? Tubig, school supplies, kailangan mo ng papel. For school requirement yun eh, diba? And transportation, paano ka pumunta ng school kung hindi ka magbayad ng transportation or jeep or nag-MRT kayo, LRT, di ba? Okay. So, once naman, nandito yung mga gusto mong, kunyari, food. Yung simple lang na mabubusog ka, pero gusto mong milk tea. Once yun. Pwede naman walang milk tea, di ba? Video games. Bibili ka ng mga video games. Let's say PS5, di ba? Once yun. Pwede tayong mabuhay ng wala ito. Expensive shoes. Gusto mo ng bagong pairs of cakes. Toys, mga laruan, di ba? So, yan yung mga wants na pwedeng wala, na pwede nating pag-ipunan. Okay? So,
ito, create your monthly budget. You receive 2,000 pesos as your monthly allowance. So, ito yung allowance mo. Create a budget by allocating your money wisely. Make sure your total budget equals to 2,000 pesos. Remember to set aside money for your want fund. Kaya nga, gagawa tayo ng budget, yung mga gusto natin, let's say, a pair of sneakers, bago. So, ilagay mo yan sa want fund, okay? Money you save for something you would like to buy in the future, such as toys, new shoes, or another personal goal. Okay? So, ito yung sample budget. Okay, 2,000 pesos, yung total dapat yan. Pwede nyong tingnan tong template, then gagawa kayo ng monthly budget nyo. Magkano ba yung sa snacks and food, transportation, school supplies, internet, emergency savings. Kung emergency savings, ito yung nakalaan na, pwede nyong bawasan na kagad sa 2,000 pesos. 'Di ba? And want fund. And others, kung meron pang iba, miscellaneous, 'di ba? So, ito yung sample computation. Naglagay tayo ng 700 for food, 500 for transportation per month, 250, 150, 200 for emergency savings, and yung want fund natin, 150. Then, naglagay tayo ng others, 50 pesos. So, total niyan is 2,000 pesos. So, kung ito, makikita mo na, bakit ganito, ginawa lang natin ng pie chart. Okay? And kung makikita nyo, 700, para makikita mo na mas klaro, ilang percentage yung mga naaral natin na topics natin, di ba? Percentage. So, 700. Bakit nakuha mo 35%? Bakit 35% yan? That's just 700 divided by your total budget, 2,000 pesos. So, that's equals to 0.35. Okay? So, times that, 0.35 yan. So, that's 35%. Okay? So, para mas makita mo, gaano kalaki yung 700 sa kabubuan ng 2,000 pesos. So, gaano kalaki yung kinakain ng 700 mo na nilagay mo sa food. Di ba? So, that's 35%. So, dito, makikita mo, yung want fund mo is just actually very minimal, 7.5%. So, ito yung purpose na paggawa ng monthly budget at yung mga topics na naaral natin dati. Let's say, what's the percentage, the fraction, di ba? So, this is the kind of like the application. Okay? So, pwede kayong gumawa na sarili yung budget based sa template kanina. And pwede nyo rin gawing yung percentage ganitong graph, di ba? And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe sa Aral with Misha, itong YouTube channel natin, as a support to our channel. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please do like and comment. And maraming salamat po, and see you in the next video.